Is he still bedridden or is he dead? Buhay daw. You have to be very, very careful talaga. Kasi OA yung ano no? OA na yung... Nakakahalata na tayo na obvious na masyado. Tapos gumagawa rin sila ng bagay na sobrang tanga. Kagaya na merong green screen sila ni Tangang Claire Castro. Halatang halata. Magpapatay-patayan. Oo. Yun, nagpapatay-patayan na lang talaga. I think they are enjoying the attention. Kasi everybody's asking, everybody's demanding an answer. Pero at the same time, sinasalsal nila. Sinasadya nila na mag-post ng mga lumang photos. Sinasadya nila na mag-repost ng parang luma na yung photo na yun. Lunes pa yan Tapos anong petsa na? April 9 na. Repost pa rin kayo ng repost ng mga active. Yung kumbaga parang they deliberately want it to look questionable. Ganon. Gusto nilang magtanong yung mga tao, tapos gusto nilang mag-speculate yung mga tao. So, I think tama si Kong Pulong, yung nagpapatay-patayan ka lang. Nagpapatay-patayan lang sila in order to divert the conversation. If dead, they can't hide it for long. If alive, they did it intentionally to gain attention. Sabi ni Moment of Inertia. Correct. And ngayon, di ba parang may proof of life daw na putang ina, parang green screen naman. Ganon. Di ba? OA, di ba? Sobrang OA nung green screen, tapos nag-uusap sila ni Claire na, yung parang, kinukuha lang talaga nila yung inis ng tao. Nira-rage bait tayo ng pailalim. Feeling ko yung throwback post nila ng mga picture of BBM is parang in memory of, sabi ni RB ako. Grabing admin to, nag-declare ng crisis tapos wala man lang action. Lahat optics at budol. Kawawa tao. So, isa-isahin lang natin yung mga deliberate nila ng mga pinaggagawa in order to keep the people from speculating. And instead of killing all the speculation, madali lang naman yan magpakita ka, sabihin mo, buhay ka. Diba? There's nothing to be worried about. Ganyan, kayang-kaya ko pa. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Imbis na ganun yung gawin, deliberately, wini-withhold nila yung reasonable na gawin. So ngayon, lalong tumitindi yung speculation. At syempre, kapag yung speculation sobrang taas, distracted yung mga tao, di ba? Distracted yung mga tao. Merong crisis pero nang titrip pa rin ng admin. Adik di ba? I don't care if buhay o patay siya. Balitaan nyo na lang kami kung nasa kahon na. Correct. And that has always been my stand on that. Pero kasi syempre, bilang natural na chismosa ang mga Pilipino, curious talaga, ganyan. Curious talaga sa mga kwento or whatsoever, ganyan. So, alam mo yun, hindi matigil yung speculation. But, the administration is not doing anything to stop the speculation. So if they're not stopping the speculation, meaning they are enjoying it. Okay? So, hindi nila kinaklaro kung patay, buhay, kung may sakit or wala. That's number 1. Number 2, gusto nilang ipahuli yung mga nagpapakalat ng fake news. Ganon. Parang, ba't yung papahuli? Unang-una, linawin nyo muna para hindi nagsa-speculate yung mga tao. 'Di ba? Pangatlo, nananadya sila. So, yung mga pictures noong mga lumang pictures ni BBM, feed-float nila deliberately, nilalabas nila deliberately. Yung mga pictures ni BBM na supposedly mga activities niya nung Monday, nakailang rounds sa news ngayon. So, kumbaga, parang syempre, pag nakita mo na parang, naman kayo sa pagsisindicate nitong mga photos na to, nung Lunes pa to. Tapos hanggang ngayon, paulit-ulit yung reporting ninyo. 'Di ba? So, kumbaga parang feed nila yung speculation ng tao. Okay? And then the last one is the interview na naka-green screen. 'Di ba? Na obvious na parang, hindi naman totoo yan ganon. So, I think talagang they are just really out to confuse people and be a distraction. Nagpapatay-patayan lang para mawala ang atensyon sa flood control scandal, yung mga ganyan. Buhay man o patay, hindi pa rin naman tataas sa mga sahod ng mga simpleng manggagawa. Correct. Walang value kung mag-speculate tayo kung buhay siya o patay. May value lang ang storya kung dead sung siya. Kung totoong dead sung siya. So ngayon, kung magsa-speculate ka kung buhay o patay, para saan? Correct. Walang benefit di ba? Walang, yung yung marites mind natin, kasi yan naman talaga ang Filipino,
Yan naman talaga ang ating nature na pilit nating nilalabanan ang pagiging chismosa. Which is so true. Oh, 'di ba? So, but if you're going to be level-headed about it, yung pagsa-speculate whether buhay o patay, wala naman talaga siyang ambag eh. Yung act of speculation na, yung parang, hala, bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit mukhang green screen? Bakit mukhang AI? Bakit may mga buhos? Yung mga ganon. 'Di ba? Correct. Yung mga ganon, parang wala naman talaga siyang silbi eh Correct. sa atin. Oo. Wala siyang purpose para sa atin. Yung pagiging chismosa. Oo, tapos ayaw rin magsalita ng Correct. ng BBM administration. It looks like they are really trying to force the conversation and feed the speculation. Sila sa NAS nag-inspection kunwari tapos mag-isa lang. Pero in the middle of the people asking question tapos magaganyan-ganyan Correct. sila. Feeding the speculations, 'di ba? Feeding the speculations. Kaya mo pakana niya, no? Tapos, this is not the first time that it happened eh. Oh, Diba, like, for example, yung kay Paulo Tantoco. Yeah. Naaresto ba si Lisa ng mga pulis sa Amerika, Emirate? Umuwi na ba siya? Pagkatapos, nanadya sila, diba? Correct. Yung nagpapakita sila na parang, ay, andito si parang wala naman. Parang, ba't siya gumamit ng mga throwback photos? Bakit hindi naman to ganyan-ganyan. Diba? Tapos biglang, andyan si Lisa. Ganyan ang kanilang natapos. Oo. So ngayon, pagmumukain nila na gusto kasi nilang patunayan dyan, fake news peddlers ang mga DDS. Ganon. O, di patunayan na. Hindi mo rin sila mananalo. Oo. At the end of the day, we will still stick with VP. Oo. Pero naniniwala ka na green screen yung nakita mo kanina. Mga fake kasi. Tapos parang, Obvious na obvious. No? it's so stupid of them para deliberately na gawin yon. So, ginawa nila yon because they want to feed the speculations. Yes. They want to feed the speculations. So, parang sa akin, parang, anuhin nyo na yan. Tama na. Parang putang ina, kung patay yan, hindi niya matatago ng hindi niya matatago ng isang buwan yan kung talagang patay yan. Amoy at Oo. Ayan. Hihintayin natin kapag nasa kahon na. But now, kailangan mag-ingay ulit tayo sa flood control. Oo. Parang feeling ko masyado na nilang pinupush eh. And because masyado na nilang pinupush yung narrative, ibig sabihin, finifeed talaga nila yung speculation. Never attribute to malice what is adequately explained by stupidity. Lalo nila tayong iniinis. Oo. Ayun. Miss Joey, what's your take about Attorney Guanzon? Ayaw kasi ni Attorney Topacio sa kanya. Well, kasi meron talagang personal beef si Attorney Topacio at si Guanzon gawa nga ng Duterte Youth Party List. Ang sa akin naman, Attorney Guanzon is one inconsistency away para bitawan ng mga Duterte supporters. Wala akong problema kay Attorney Guanzon, kay Combing, lalo na pag in-endorse siya ni Inday Sara. Pag in-endorse siya ni Inday Sara, boto ko siya. Pag hindi siya in-endorse, edi, Sorry. I'm so sorry, ma'am. Sorry. I I like- Dutertista vote ako. Ako, I like her, but kung saan si VP, doon. Doon ako. Oo, correct. Kung sino i-endorse si VP, doon ako. I Ah. mean, like, I have nothing against Miss Bing, no? Well, thank you for defending our RD. Thank you for defending And she makes a lot of sense. a lot of sense. A lot of sense. Well, thank you. But at this point, sabi ko nga, kasi si VP ang leader ko eh. Oo. I want her to lead me. Oo. So kung At sino, gusto natin nung katuwang niya sa gobyerno na talagang sasamahan yung Yes. goals niya. correct. There's really no room for, hindi, mag-risk tayo dun sa hindi, ito magaling to, kinaimurot. Magaling nga, kukontrain naman ng kukontrain yung Correct. polisiya ng administrasyon ni Inday. Correct. Diba? So sabi ko, kung saan ako, kung sino i-endorse niya, doon ako. Oo. Ganyan. Yan na yung And, of course, Dutertista vote in order to impose the voice of the people, to impose that we, the Duterte-aligned part of the population, is a force to be reckoned with in this democracy. Correct. Ganon. Oh. So if you're gonna ask about the away nilang dalawa, I do not really want to be involved or even think about it. Kasi parang, Let them. mo. Kasi Sa kanila naman, talaga may away talaga may sila. away naman talaga sila eh. Meron naman talaga silang
Meron naman talaga silang May solve their issue. Oo. Resolve nila yung issues nila like an adult. Ganon. At the end of the day, kung sinong itataas ni VP ng mga kamay, doon ako. Mm-mm. Yes, same tactics na vote straight, Duterte straight. Correct. Oo. Ayan. So, yung mga gustong tumakbo under the Duterte banner, di magpagalingan kayo. Correct. 'Di ba? Competition na ito, mga Bex. Kasi pag tinaas ang kamay mo, magbe-benefit ka sa vote straight. Audition na to. 'Di ba? Audition na to. And yan yung sinasabi ko when I first proposed the Dutertista vote. When I first proposed the Dutertista vote, ang mangyari kasi dyan, Pao, o sige, you may have candidates na parang, hindi mo masyadong gusto kasi ganyan. But you're going to vote kasi nga, Duterte aligned. Ganun. And ang point doon is that, syempre, kung Duterte aligned yan, hindi yan salot. Pag nagkaroon ng government position yan, hindi yan kontra ng ganyan, yung mga ganon. So, kumbaga, kahit papano, makakasama natin to sa nation building talaga. Ganon. Ngayon, of course, syempre, hindi naman magiging perfect yung choice natin. Eh. Kunwari, Duterte vote tayo, Duterte vote, merong nanalo na because of the Duterte vote, pero hindi naman ganun yung performance and whatever, ganyan. O di, next time, pag at least kilala na natin. Kilala na natin siya, ganyan. Markado. Oo. Ngayon, on the part of the politicians, kapag ka nakita nila na parang putang tong Duterte vote na to, Correct. kailangan maligawan ko to. Kasi pagka na-secure ko ang Duterte vote, malaki yung chances ko of winning. Yes. So, how are they going to make ligaw us? Correct. O edi ibig sabihin, kung ano yung politics natin, yun espouse Yes. nila. Yun yung aanuhin nila. 'Di ba? O edi kailangan yung politika ninyo align sa amin. 'Di ba? And that, ladies and gentlemen, how the people can dictate for a better politician. 'Di ba? Correct. 'Di ba? Tangina nyo, kopyahin yung politika namin. Correct. Yung politika namin, pagka ganito kayo, pag ganito ang politics ninyo, chances are you're gonna get a Dutertista vote. But if you can't, at hindi mo nakuha yung yung endorsement ni Inday or 'di ba? In this case Inday, no, kasi she's running for presidency. O edi babay ka. Correct. Ganun lang. Better next time naman. Next time. Ano naman? Try po ulit kunit. Ngayon, syempre, So parang feeling ko na this year is the real election, no? Yeah. 2026. Oo. Yun na nangyayari na. Oo. Pag nalampasan ni Kasi Vicky at election, audition na lahat. Yes. Oo. Nakikita ko. So, ngayon, kasi for example, yung noong 2025 election, yung Duterte, Timot, 10 nga lang yun di ba? Tapos hinabol na lang si Amy at saka si Camille Villar. Di ba? So, kumbaga, parang wala talagang option. 12 lang talaga yung kandidato. Yes. So, since yung 12 na to, umalign sa mga Duterte that time, kasama, nag-benefit sila dun sa Dutertista vote. Kaya ito si Camille Villar, si Amy Marcos, nanalo. Even if hindi sila part originally ng Duterte. Pero dahil nag-benefit sila sa Dutertista vote, nanalo sila. Yes. Ngayon, itong 2028 election, I don't think we only have 12 aspirants. More. Tingin ko mas marami. So ngayon, magkakaroon na ng competition. Kung sino. Kung sino uupo. So ibig sabihin, pabibuhan na ngayon. At I really want to get into a time na yung mga politician na gustong makuha ang Duterte vote, gagalingan ang performance para makuha ang endorsement. So, they are going to serve our politics. Correct. And that is how you change the game, motherfuckers! Oh my gosh. Diba? Ang laki ng ambag nating lahat dito, friend. Makapangyarihan tayo sa 2028. Diba? Mag-audition kayo sa amin lahat. Audition kayo sa amin. Gusto nyong makuha ang Dutertista vote? Mag-audition kayo sa amin. Correct. Diba? Correct. Ganun, pabibuhan to. Correct. Diba? Tapos ngayon pa naman, ang mga Pilipino ngayon, ang gagaling na kumilatis, no? After everything that we've been through. No? Parang putang ina. Correct. Oo. So, yan. So, ngayon, I think, yung first 3 election cycles, siguro sabihin na natin na wala tayong masyadong choice, ganyan-ganyan. Kasi nga parang, hindi tayo yung admin So, kumbaga parang, konti lang talaga yung makukuha nating kakampi sa atin kasi wala naman tayo sa power 'di ba? What
if we would be able to make a statement election after election that the Duterte vote is very, very strong voice in this democracy. We are the dominant political bloc that can make or break a politician. O, diba? Moving forward, we would be able to dictate the kind of politicians we're going to have because before election, mag-audition na sila sa atin. Correct. 'Di ba?